Ang ide-demo ko ngayon ay how to adjust contact point when the distributor is installed to the engine. Umpisa na tayo. Okay, so andito yung mga tools natin para sa adjusting contact point installed in the engine. So andito yung mock-up natin na 4-key Toyota engine. So ito yung battery. So 12 volt battery. Ito yung ignition. Ito yung mga tools. Kailangan natin ng socket wrench with ratchet. So 19mm socket wrench yan. A filler gauge, no? Pangsukat ng gap. At saka screwdrivers, yung Phillips screw and the flat screw. And andito yung distributor assembly. Okay, na nakakabit sa makina. Okay, so yan po yung gagamitin natin sa demonstration in how to adjust contact point that is installed in the engine. Okay, so mag-umpisa na tayo. So first thing, para makita natin yung contact point, ay aalisin natin yung distributor cap. So una natin gagawin ay aalisin natin yung mga high tension wire sa distributor cap. Okay, alisin natin yan. Yan, isa-isa. Kasi apat yan. Because 4K is a 4-cylinder engine. Then, tanggalin natin yung high tension wire na galing sa ignition coil from the cap. Okay. Tapos, mayroon tayong dalawang lock dito sa distributor cap. Isa dyan. Clip. Lock clip. Saka isa dyan. Okay. So, tatanggal na. Okay. So, parang nakapatong lang. Tapos may lock na dalawa. Yun lang ang kwan. Pagtanggal ng distributor cap. Then, lalabas na yung rotor na tinatawag. So, napag-usapan na natin ang mga parts ng distributor sa mga last session natin. So, tatanggalin natin yung rotor. Sorry, yung rotor, tatanggalin natin. So, nakasuksok lang yan sa tinatawag na ito yung distributor shaft. Okay? Ito yung distributor shaft. Kung nasaan, nandyan yung mga cam lobe. Okay? Ito yung mga cam lobe na yung parang bumukol. So, basta 4-cylinder, apat din yung cam lobe, yung mga bumukol na yan. Yan, mga bumukol. Okay? So, ibig sabihin, kapag bumukol yan, yan yung highest point, yung mga bumukol na yan. Highest point. Ito naman, yung nasa baba, okay, yung flat. Yan naman yung lowest point. Okay? Highest point dito, lowest point yan. So, ito yung contact point. Okay? So, i-review ulit. Yung contact point, may dalawang breaker point. Yan. Ito yung negative side, negative breaker point. Tapos, yung sa taas naman, yung gumagalaw. Ito yung gumagalaw. Yan ang positive breaker point. Okay. So, yan. Okay. So, paano i-adjust? So, mayroon tayong, ang contact point ay may dalawang screw. Yung hold down screw na tinatawag. Isa dito, sa may adjustment, at isa dito, sa likod. Okay. Yung pinaka-lock niya para mag-i-stable na hindi siya gagalaw. Ito naman para hindi gagalaw yung adjustment. Ito naman para mag-lock siya dito sa tinatawag na plate. Okay? Yung pinaka-plate niya kung saan siya nakakabit. Okay, so ito yung luluwagan, yung dalawang
screw. So, gagamitin muna natin yung Phillips screw para sa pagluwag ng mga hold down screw. Tulad yan. Okay? Luwagan. Then, luwagan din itong isa. Yan. So, maluwag na. Kung makikita nyo, gagalaw na yan. Yan. Okay? Gagalaw na. Okay. Yan. So, ibig sabihin, maluwag na. Okay, yan. Once na maluwag kasi yan, or walang gap, o walang clearance, yung tinatawag na contact point, ay hindi magkakaroon ng kuryente ang ignition coil. Tulad nung napag-usapan natin sa last session, na ang contact point ay isa siyang switch. Switch na siniswitch on and off niya itong ignition coil para maglabas siya ng kuryente dito sa may high voltage terminal. Ito yung high voltage terminal niya. Okay, dapat lalabas ang high voltage diyan na 20,000 volts. So makikita nyo mamaya kung ano yung tinatawag kong 20,000 volts kasi makikita yung 20,000 volts kapag lumalabas sa itong tinatawag na ignition coil. Okay, so lagyan na lang natin yan. Okay, so ulitin ko, ang contact point ay switch. Para siyang parang switch ng mga kon natin sa bahay. I-switch on mo, mag-iilaw. Ganun yun. So ito switch. Okay. Kaya kung hindi siya magdidikit at saka mag-o-open na ganyan, hindi siya magdidikit at saka mag-o-open, so hindi siya magiging switch. Dapat mag-open and close doon sa gap na yan. Mag-open, close yan, ganyan. Okay. So, paano siya mag-open, close? Dahil dito sa cam lobe. Okay. So, bago natin i-adjust, so, paiikutin muna natin itong tinatawag na distributor shaft para maitapat natin yung rubbing block sa highest point. Okay? Ito yung rubbing block. O, yan. Yan ang rubbing block. So, ito yung highest point. Yan. Yung malapit dyan. Ito yung lowest. Yan yung highest point. Yung bumukol na yan. Itatapat natin yung bumukol na yan dito sa may rubbing block. Okay. Para magawa natin yan, siyempre, hindi yan maiikot. Kasi nakakabit sa makina. So, para natin paiikutin yan, paiikutin natin ngayon yung pulley or crankshaft pulley. So, mayroon tayong tornilyo dito. Yan yung bolt ng crankshaft pulley. Diyan natin paiikutin yung crankshaft para gagalaw ang distributor shaft. So, gagamitan natin ng socket wrench. Okay, 19mm socket wrench. So, papasok lang natin. Yan. So, eksakto yan. 19mm. So, hindi lahat ng klase ng makina ay 19mm. Take note. Kung minsan, may 22, may 14. So, depende sa klase. So, kung pinapaikot ko, gumagalaw, kung makikita, gumagalaw ang distributor shaft. At, para magiging stable itong camera. Yan. So, gumagalaw. Yan. So, gumagalaw siya.
Okay. Okay, yan. Yan. So, pwede mo ring sa mga manuals kasi, sabi niya, paikutin ng clockwise. So, pwede na rin nating paikutin ng clockwise. Yan. Yan. Okay, so, umiikot. So, itatapat lang natin yung cam lobe sa, yan, yung cam lobe na yan, sa may, hindi na makita. Yan. Sa may rubbing block. Opya. Yan. So, yan ang position yan. Yung cam lobe, nakatapat mismo sa may rubbing block. So, ito yung rubbing block. Yung hindi siya bakal, kundi para siyang plastic, no? Synthetic plastic para hindi siya maingay. Tapos, hindi rin niya gagasgasin itong cam lobe. Kasi may bakal yan, steel. Kaya kung bakal din yan, magagasgasan, madali silang maubos. So, made of Bactite na plastic yan. Okay, yan. So, nilalagyan lang ng grasa yan para para mabawasan yung friction na nangyayari kapag umaandar ang makina. Okay, kung okay na siya, nakatapat na sa highest point, so, ang gagawin lang muna natin ay higpitan ng konti yung dalawang screw. Kasi kung maluwag yan, tapos mag-a-adjust ka, bumabalik-balik lang yan. Yan. Tingnan nyo. Oh, bumabalik. So, paano natin i-adjust yan? Bumabalik. So, kapag higpitan mo, babalik yan. Okay? So, ang gagawin natin, higpitan lang natin ng konti. Yung eksakto lang na gagalaw yung itong negative side ng contact point. Then, by using the flat screw or the negative screw, ipapasok natin doon. Kasi kaya nga may slot dyan, tapos may dalawang butil, no? Dyan kasi mo ipapasok yung flat screw. Yan. Para dyan, ipapasok mo yan. Then, iikot mo ng clockwise. Kapag iniikot mo ng clockwise yan, makikita mo yung gap lumalaki. Yan. Yan, lumalaki. Oh, mayroon na siyang gap. Kung masyadong maluwag, paliitin mo. Yan. Paikutin mo ng counterclockwise itong screw. Flat screw. Yan. Okay. Yan. Okay. So, lagyan natin ng gap. Then, gagamitin natin itong filler gauge. Isusuksok lang natin yung filler gauge doon sa gap. Kung tama na yung yung clearance. Yan. Ipapasok mo dyan in between the two breaker points. Okay, yan. Dapat hindi siya madaling hilain. Parang kapag nagmamagnet na siya, kapag medyo parang ito walang magnet. Pero kapag nilagay mo diyan parang may magnet. Kaya dapat diretso lang yung paglagay ng filler gauge. Yan. That is 18,000 of an inch. Itong sukat na yan. That is 18,000 of an inch. Okay, yan. So, kung medyo maluwag, palitin natin ng konti. Konting-kunti lang yung pag-a-adjust niyan. Yan. Para hindi mo ma-feel na gumalaw, pero makaka mo naman na gumalaw siya. Ito, hindi siya kasya ngayon. So, ibig sabihin, maliit. Okay.
So, in a matter of kwan lang ito, trial and error. Pero kung kabisado mo na, yan. Kapag kabisado mo na kasi, madali na. Okay. Medyo maliit pa. Palakihin muna natin ng konti. Yon. Okay. Yan. Okay, yan. Okay na. So, kapag okay na siya, higpitan na yung screw at saka itong isa. Yan. Kung hindi kaya ng Phillips screw, gamitan mo ng flat. Okay, yan. So, be sure lang na hindi siya gagalaw. Okay, yan. So, mayroon na siyang gap. Okay? Mayroon na siyang gap. Ngayon, paano ite-testing yan? Kung okay yung gap, tapos para matesting natin kung may kuryente, okay? So, check muna natin lahat kung walang nakakabit sa makina or sa pulley, sa may fan, kung walang nakakon dyan. Okay na. Then, tignan natin yung battery kung nakakabit na rin yung negative side at saka positive side ng battery. Okay. Check na rin natin yung susi. Okay, nandito na. So, paano natin iti-testing na okay yung gap natin na may kuryente na? So, ganito lang. So, itong high tension wire na galing sa ignition coil ay lalagay natin dito sa ito yung clip para sa pag-testing ng mga kuryente, or kapag magte-testing ka rin ng spark plug, pwede mo rin ilagay dito. Pero ito para sa accelerator cable para dito sa carburetor. So, dito naman, may dalawang purpose kasi yan. Pwede mong ilagay dyan, no? Para matesting yung kuryente. Yan. So, dapat hindi siya nakakabit. Medyo malayo-layo siya ng konti. No? Pahabain natin ng konti para makita. Ayan. So, lumabas ng konti yung yan. Okay. So, okay na. Yan. Yan ang position. Okay. Para makita natin yung kuryente. So, sabi ko nga kanina, lalabas ang 20,000 volts dito. Okay. So, dito nyo makikita ngayon kung ano yung 20,000 volts na sinasabi ko. Ganito siya kalakas. So, is on. I-start natin yung makina. Yan. So, makikita nyo yung spark. No? Yan yung nagsusunog. Yan yung pupunta sa mga spark plug. Ganyan kalakas. Okay. So, ibig sabihin, kapag may lumalabas na kuryente, good yung pagkalagay or pagka-adjust ng contact point. So, ibig sabihin, okay siya. Okay, so i-assemble na natin. So, ilalagay na natin yung rotor. So, wag niyong kalilimutan yung rotor kasi kapag walang rotor, walang lalabas na kuryente, walang pupunta na kuryente, papunta sa mga spark plug. Okay? So, rotor. Then, yung distributor cap. Kung titignan nyo yung distributor cap, mayroong slot dyan. Dito sa kabila, wala. So, hindi nyo yan mababaliktad. Okay? Nandoon din yung para sa slot. Nandyan. Dito naman sa kabila, wala. Flat. So, hindi nyo mababaliktad itong cap. Okay? Kung okay na,
I-lock na lang yung clip. Lock yung clip din yan. Okay. Then, ilagay nyo na yung high tension wire according to firing order. So, 1, ito pupunta sa 3, cylinder 3. Ito naman pupunta sa cylinder 4. At yung pinakahuli dito, pupunta yan sa cylinder 2. Okay, then, alisin natin yung galing pinagtestingan natin kanina na galing sa ignition coil. Lagay natin sa gitna ng okay. So, nabuo na natin yung makina. Okay. So, dyan po nagtatapos yung demonstration how to adjust contact point when the distributor assembly is installed to the engine.